Hello guys! Hello guys, nandito naman ako. Welcome to my channel again. So, my video for today is about for my hair color. Ayan guys, kasi galing nga tayo sa Pinas. Ang Pinas kasi, pauso-uso yan sila. Ayan, uso man or whatever, baka dito din o ano. Pero hindi talaga ako mahilig magpauso-uso sa color ng aking buhok. Wala man sa pauso-uso, kundi ay nalagyan niya ng ibang color kasi nagkulay ako niyan ng gray daw color. Sabi ng kapatid ko, gray daw yon. So, ang lumabas kasi guys ay brown. At saka yung gray ko ay nandyan pa din. At isa pa, ang pinaka ayaw ko rin, na lagi kong naririnig, 2 days na ako ngayon guys dito sa bahay, ay ayaw talaga ni Hubi ang aking color ng hair. Sabi niya, ang ganda-ganda ng buhok mo, nilagyan mo ng ganong color, ganong brown, parang ano daw ako. At sabi ko ganon, kahit ako din, mismo din ako, ayaw ko talaga ang color din na ito. Ayan. At one thing more, nag-more dry siya, nag-dry hair siya. At saka, hindi rin ako mapaano sa ditong, parang kung sabihin ba sa atin ay kapandra. Ano yung kapandra? Yung bang, basta kapandra, yung bang parang nasunog sa kakaligo. Hindi naman shout out sa mga laging naliligo or nagsisisid or yung nasa dagat, nag-aano ng dagat, pero yung kasi tawag namin dati, yung parang kapandra, nag-brown yung buhok dahil sa init, sa sobrang init. Di ko rin alam, baka siguro nga naman ay talagang brown ang kanilang buhok. Pero ganun talagang nangyayari. Pero dati, lagi naman ako mainit, sa mainit, mahilig talaga ako magpainit. Di naman nag-brown. Pero nga, siguro nga lang man sa yung sa kanila ay dahil nga malapit sa dagat. So, sa madaling salita guys, bibili ako ngayon ng color na black. Para lang guys, matanggal ito dahil ayaw talaga ni Hubi. Yung mga anak ko, okay lang naman na sa kanila, pero si Hubi talaga, nung nagka-gray ang buhok ko nitong marami ang gray, baliwala yan sa kanya. Okay lang daw, normal lang daw, pero yung nilagyan ko na daw guys ng itong brown ay talagang sabi niya, ano ba yan? Sabi niya ganon. Ay, hindi yan siya maarte na magkaroon ako ng gray. Di ba, alin na pumuti ang buhok ko dyan. Pero wag lang daw itong kulay na brown. Hindi naman siya total brown, kundi yung parang golden or, hindi golden din, hindi. Parang, ewan guys. Hindi ko talaga, hindi ko rin type. Pero, kakaalis lang ng anak ko, sabi niya ganun hayaan mo na mama hanggat mawawala yan yung brown na yan. Pero, hayaan mo na ang papa mo. Hayaan mo na si papa. Sabi niya ganun, sabi ko, ako rin kasi ako mismo na, kaya ayoko rin itong color. Hindi, mayroon talaga guys na bagay sa iba. Bagay talaga sa iba na magkaroon ng ganun sila ng kulay na yan, ng brown. Pero sa akin talaga parang, hindi talaga bagay sa akin ang kulay na yan. At saka isa pa guys, nipis ang aking buhok. Manipis na ang buhok ko, lalo pa siyang nagnipis kasi ang lagas siya. Hindi guys, dahil nilagyan ko ng color, hindi doon dahil doon, kundi talagang nanlalagas yung buhok ko doon sa atin at hanggang ngayon lalagas pa rin, maraming nalalagas. Ayan o, more of stress ako guys, kaya iingatan ko ngayon ang aking buhok, pero hindi ko sana ikukulayan uli, kaso lang ay talaga namang baka matuluyan na ng akong mawala ng gana pag makita kong manipis na yung buhok ko, tapos yan pa ang kulay. Kaya sabi ko, okay, bibili na lang ako ngayon. Titingnan ko lang kung ano ang resulta sa aking bibilhin na kulay, kasi nga talagang para, alam nyo guys, isa pa to guys ha, kung ano ang nakakahindi mo at ease ka sa sarili mo, ay yun din ang nakakaano din ng stress. Nakakaano din yan, kaya
para mabawasan yung stress na yan sa isipan ko, ay bibili na lang ako ng kulay. At ako na lang sarili magkulay, guys. Kasi hindi, dito lang naman talaga ang gusto kong tanggalin. Pwede rin na magpa-parlor ako, ay ganun din, dadagdagan, maaano lang din, marunong naman ako mag-color sa aking buhok. Pero mas maganda talaga, guys, pag nasa parlor ka, kasi wala ka nang gagawin, ihiga ka lang doon at ayusin yung buhok mo. What I mean, higa. Sila na ang bahala, pero ako na lang, guys. Sorry. So guys, tara na at ako'y magbibili ng color at see you next time kung ano nga ang kalalabasan ng aking color para mabawasan din ang stress. Talagang nanlalagas siya, sobrang lagas. Meron na akong ginawa na natural na na alagaan ko ang buhok ko uli. Sana maayos na uli ang aking na over nipis na siya eh. Pero anyway, maano ako sa buhok ko kasi nga talagang pag stress ako ay talagang nandalagas. So see you sa pag-itim ng aking buhok. Bibili muna ako ng pang-color. So, mega love shout out dyan sa mga nagko-color ng inyong buhok. Ay talagang okay yan kung bagay sa inyo at para sa akin na hindi bagay sa akin ang kulay na to. Kaya, thank you very much at see you later. So guys, dito na ako mamimili sa mga kung anong color ang gagamitin ko ngayon. Hindi ko lang alam kung ano ang dapat. So L'Oreal naman kasi lagi ako. So dito na ako magkukuha ko ng bibiliin kong pangpalit sa aking kulay. So hello guys, ito na po yung aking nabili at na-mix ko na at ilagay ko na sa aking buhok para matapos na tong diskusyon namin ni Hubi na ayaw niya itong kulay. At sana nga lang ay tama din ang paggawa ko nito ngayon. Kasi walang katahimikan siya. Nung binili ko to kahapon, nung dumating siya galing sa training, ang sabi niya, nalagyan mo na ba? Parang hindi pa. Talagang nanggagalaiti talaga siya sa kulay na to. Hindi ko alam, hindi naman masyadong brown, pero ayaw niya talaga. Di bali na daw mag-gray ang lahat kong buhok. Wag la yung ganitong kulay, guys. Ayan. So, mag-start na ako, guys, para pagdating niya ay tapos na ako. Dahil wala tayong magagawa. Lagi siya ang aking kasama at kailangan kong gawin ang gusto niya. So, sana nga lang tama itong gagawin ko. Tama ang gagawin ko, guys, kasi hindi talaga ako marunong mag-color. Kaya, a-applyan ko lang talaga yung pinaglagyan niyan ng kapatid ko. Baguhin ko talaga to, guys, kasi walang katahimikan yung aking asawa at syempre lagi siyang kasama at para din sa akin ayaw ko tong kulay na to. Ayaw kong kulay ng brown. Tulad ng sinabi ko, parang kapandra. Kapandra talaga, guys, hindi. Yun ang tawag kasi sa amin doon pag yung buhok ay brown. At hindi rin talaga ako marunong kung paano gawin to. So ganun na lang, guys, ang gawin ko at sundin na lang ang gusto ni Hubiline. Basta tanggal ko lang yung brown na nakadikit. Sabi niya, hayaan mo na yung gray, pero isali ko na lang yung gray na yan para mawala na rin. Ibang klase talaga, guys. Ewan ko, tumatanda na. Ay accept ko naman. Pero yung hindi accept ni Hubi, yung brown, na para daw akong ewan, di bali na daw magka-gray yung buhok ko, basta wag lang daw yung brown. Hate niya talaga, guys. Na nga ako sa kanya kasi sabi ko, ano bang pinag-iinitan mo? Anyway, ayaw ko rin naman talaga ang kulay na to. Pero siya talaga yung ayaw eh. Siya talaga yung ayaw, guys ko. So sundin ko na lang talaga siya. Siya talaga ang ayaw. So, yun lang. Ayusin ko lang to. Tatanggalin ko talaga yung gusto niya. Kung anong gusto niya, yun na lang sundin. Kasi ayaw ko rin tong kulay na to eh. Try lang naman yun. At saka hindi ako mahilig magkulay ng buhok, guys. Kasi may problema ako sa buhok, nanlalagas. Kasi, siyempre, maano talaga yung buhok. Yung sa buhok ko,
nanlalagas. Sobra na nga ang lagas ngayon, guys. Kaya, ayun. Kaya tapusin ko talaga to para mawala lang ang itong ano na to. Di bali nang may gray basta wag lang daw yung brown. Ewan ko, di nga ako marunong maglagay, guys. Hindi talaga ako marunong maglagay. Hindi ako marunong maglagay pero i-try ko talaga. Hindi kasi ako pumupunta ng parlor para lang magpa-brown, magpakulay. Hindi ako, guys, pumapasok. Hindi ako nag-ano. Magpaputol ang buhok, pwede pa. Pero yung magpakulay, sa bagay maganda naman na sa parlor talaga. Eh nandito ko sa amin. Nandito na, mahal pa at ayokong pumunta doon. Ayun. Ayokong magpa-parlor, guys. So, ayan na, guys. Nailagay ko na. At nagkakalat yung mga, ano ba yan? Nagkalat yung mga dumi sa lamesa at ewan ko, guys, kung ano ba itong pinagagawa ko. Ewan ko kung matatanggal din sa balat ko kasi ayan siya ay marami. Kaya inano ko gandang mainit na tubig. Sana nga lang naman hindi. Ewan ko, guys. Kaya nga, alam mo sa totoo lang, guys, kaya ayaw ko itong magaganito. Dahil parang makutingting sa akin to. At ewan ko ko. Ay naku, guys, talaga naman oo. Kasalanan ko to, guys bago ako umalis papuntang Pinas, sinabihan ako ni Hubi kasi nagreklamo na ako sa kanya na gusto ko pag uwi ng Pinas ay magpa-color ako. Kaya nung bago akong umalis, sabi niya ganon, wag ko daw tinain yung buhok ko, ha. Di bali daw magka-gray dyan, wag ko lang daw tinain. Wag daw ako maglagay ng color. Eh, nangyari na nga yung nangyari, guys. At ito na nga. So, nakita niya talaga na, makikita naman talaga yan, na pinagkulayan ko. Susundin talaga ang gusto niya. At ayaw ko rin naman kasi yung kulay na to. Pero ako ngayon nga nahirapan, guys. Hindi naman masyado sigurong hirap, pero natakot kasi ako baka ako umano sa balat. At yung pagtitina ay hindi ko talaga type. Noon pa ay nagkakursunadahan kami ng aking kapatid. Kasi nagreklamo din ako sa kanya na gusto ko magtina. Di binigay niya ang gusto niya, ang gusto ko. Kaso nga lang, guys, siyempre, ayan, ewan ko lang kung matatanggal. Hindi ko alam, guys, kung matatanggal ba to sa balat. Siguro sana nga naman matanggal to. Talaga naman. Pero enjoy lang, guys. Pasensya na kayo kung anong pinagdadaldal ko. So nakalagay 10 minutes. Antayin ko daw ng 10 minutes bago ko anlawan. So antay na lang ako ng 10 minutes at bago ko at ipapakita ko, guys, ang resulta mamaya, ha. So, yun lang, guys, para ipakita ko mamaya resulta kung nawala nga naman yung red brown na tong sinasabi ni Hubi. At ayaw ko naman talaga. Teka muna at patuyuin ko muna ng 10 minutes, ha. So, guys, sinunod ko na ang gusto ni Hubi at ito'y inanlawan ko na. Titingnan ko lang kung ano ang resulta. Kung nandyan pa ba yung red brown na yun o wala na o yung itim na lang. Anyway, tingnan lang natin. So, guys, ito na ang resulta ng aking pagtitina. Nawala na nga, guys, yung brown doon sa taas. Nag-okay naman siya. Ang next ko na lang tatanggalin, guys, kasi meron pa yung itong itim-itim na to. Ewan ko kung hanggang kailan yan matatanggal itong sa balat. Pero yan lang ang gagawin ko, guys. So, nasunod ko rin sa wakas ang gusto ni Hubi at ang gusto ko rin na matanggal yung brown na yun sa ulo ko sa una niyong nakita. Hindi naman nagbago ang mukha, ganun pa rin ang mukha, pero at least yung pag-iisip ba at saka yung pag-aano ni Hubi na ang pangit-pangit nga naman sa akin yung brown red na yun, brown red ba yun? Ay yun, guys, at ang susunod ko na lang gagawin ngayon ay puputulan ko na ang aking buhok din. O, di ba? Kasi yun talaga ang nakasanayan ni Hubi. Ang
Ang hirap pala guys, no, magtina. Kasi nagkalat yung mga color dito sa lamisa, nagkalat sa mga damit, ewan ko, ang hirap nga naman magtina. Kaya sabi ko, at least ayan, natanggal na talaga yung hindi rin masyadong natanggal pero nag-okay-okay na siyang tingnan kasi hindi nga siya sanay sa color na yon. At siguro naman, konti lang naman ang naging diferensya pero dahil ganun pa rin ang pagmumukha ko, ganun ba yun guys? Hindi naman. Siyempre, siya ang lagi kong kasama, sundin na lang ang gusto niya at hindi ko rin gusto ang kulay na yun sa totoo lang. So, yun lang guys. Thank you for watching and always to support sa inyong lahat at naibalik ko rin kahit papaano ng konti. Ang gusto ko lang maibalik masyadong ngayon ay yung pagiging shiny ng buhok ko kasi medyo nag-dry siya. Pero medyo lang, pero okay na yan guys kasi yun sa So yun lang guys. Thank you for watching and see you again. So guys, tinanong ko rin ang option ng aking anak. Ang mind niya, ano ba to? Tinanong ko rin siya. So, better daw na ganito daw yung buhok kaysa yung sa brown na yun. At siyempre parang nakasanayan na kasi yan guys na yun ang color. Di bali na daw mag-gray basta. Naku guys, paulit-ulit. Basta na daw wag yung ibang kulay. Diba? Yung ibig sabihin yung natural gray ko na mag-ano siya. Kaysa naman daw sa brown na yun. Kaya hindi na talaga ako guys uli magpakulay ng brown or gray. Yung normal na lang talaga guys. Kung mag-gray man ang buhok ko ay hayaan ko lang daw. Wag na daw ako magtina. Kasi nipis na ang buhok ko guys. So, yun lang guys. Mwah!